Nasa abroad ka, makawalan ka ng pera? Aminin man natin na hindi, isa to sa mga pinakamadalas marinig ng mga tropa natin o kaya ng mga kababayan natin na nasa abroad. Hi, ako si Kuya Renan. Tambay ako pero marami akong pangarap. Pangarap ko yung mama naman ginagawa at kung paano gagawin yon. Ako, hindi ko pa rin po alam. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka paboritong sabihin sa mga tropa nating nasa abroad. Sa mga tropa nating OFW. Ikaw pa, mawala ng pera, nasa abroad ka eh. Kakalaruin ko lang po, hindi to patanga doon sa mga taong mahilig mabad trip, doon sa mga taong nasa abroad. Especially pag hindi sila napagbibigyan sa kanilang mga kahilingan. Mga pabor na hinihingi, mga times na nangangailangan daw sila, at mga oras na nangungutang sila ng pera at kung ano pa man na mga pabor na hinihingi nila at paminsan-minsan ay hindi napagbibigyan ng mga tropa nating nasa abroad. At yun ay sa kadahilan ng sinasabi ng mga tropa nating OFW nasa abroad na, sorry, wala akong pera. Sorry, medyo gipit din ako ngayon. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit sa ating mga kapwa Pilipino nasa Pilipinas, bakit hirap na hirap tayong paniwalaan na yung mga nag-abroad nawawalan din naman ng pera. Bakit andun lagi tayo sa stereotype na pag nakapag-abroad automatic maraming pera? Mayaman na. Just in fact, kahit saan ka naman pumuntang panig ng mundo, hindi naman po pinupulot ang pera. At hindi rin naman tumatain ng perang tao. And bakit nakakalimutan ng mga tao na every time na pumipera yung isang tao kaya nagtatrabaho, ginagawa nila yun para sa sarili nila at para sa pamilya at hindi para sa ibang tao? Bakit every time na hindi tayo napagbibigyan, bakit may sumasama ang loob? Iba dyan nagsasabi pang yumabang, lumaki na ulo, madamot. Bakit? Kasi hindi napagbigyan. At ang pinaka-classic pa nito, ang madalas magsabi ng mga gantong kataga na ikaw pa mo ng pera, nako, dumamot, yumabang, nakapag-abroad lang. Madalas na nagsabi ng mga ganito, yung mga tao na paulit-ulit ng pinagbibigyan kahit hindi naman nagbabayad at hindi naman binabalik yung mga pabor na ginawa para sa kanila. Tapos sa isang beses na hindi sila mapagbigyan, sila pa yung may ganang magalit, mayamot, mabadtrip at magkalat ng kung ano-anong kwento na kesyo daw, yumabang, naging madamot, lumaki na ulo. Nung isang tao nakapag-abroad, di ba napaka-unfair naman isipin ng ganon? Nakakalimutan kasi ng iba na madalas yung mga tao nag-a-abroad, umaalis sila sa Pilipinas. Bakit? Kasi medyo kinukulang sila sa opportunities dito sa Pinas. Wala silang ibang choice kundi mag-abroad. Yung iba dyan wala naman talagang choice eh. Kung pwede nga lang magstay tayo lang sa Pilipinas, gagawin ng iba eh. Ang kaso nga lang, mahirap kumita ng pera dito. Dito sa Pilipinas, samot sayang diskarte at pagsisipag yung kailangan mong gawin para umasenso ka. Kaya yung iba nating kababayan na pipilitang lumayo sa mga pamilya. Sino ba naman ang gustong lumayo sa comfort zone? Sino ba naman yung taong gustong lumayo para iwanan mo yung pamilya mo? Sinong tao yung mag-aalaga ng anak ng iba tapos yung anak mo hindi mo maalagaan sa paglaki? Wala pong ganon. Kaya please lang, kung wala man pong maipahiram yung mga tropa nating nasa abroad sa inyo, kung magsabi man sila na wala silang pera, intindihin natin. Wala po tayong karapatang magalit, mabadtrip po kaya mayamot o sumama ang loob sa kanila kung hindi man nila tayo mapagbibigyan. Bakit? Kasi nagtatrabaho po yung mga yan para sa pamilya nila, para sa mga anak nila, para sa mga kapatid, magulang, hindi po sa kung para sa kaninong tao. Ang nakakalimutan ng iba kasi, hindi naman tayo kasama sa budget ng mga yan. At lagi yung tatandaan, may dalawang uri ng walang pera. Yung una, wala talagang pera. As in sa ubos na. Yung pangalawa naman, may pera. Pero para sa pamilya. Dalawang uri po yun. At kahit alin doon yung rason kung bakit hindi tayo napagbibigyan, wala kang kahit konting karapatan na magtampo. Lagi niyong tatandaan, hindi po pinupulot ang pera sa ibang bansa. Pinaghihirapan yan. Oo, naiintindihan ko lahat tayo dumarating sa punto na nangangailangan tayo. Pero lagi niyong tatandaan, hindi obligasyon ng ibang tao na lagi tayong tutulungan. Kung hindi ka matulungan ng isa, maghanap ka sa iba. At lagi niyong tatandaan, kung ikaw isa kang mapagbigay na tao, mabait ka, matulungin ka, marunong ka magbayad ng mga pabor na hinihingi tapos ng mga perang inuutang mo, hindi ka basta-basta tatanggihan ng tao. Pero ikaw, kung hindi ka marunong magbalik ng mga hiningi mong pabor, hindi ka marunong magbayad ng utang, wag kang sumama ang loob pag hindi ka napagbigyan. Bakit ka hindi napagbibigyan? Kasi kasalanan mo rin. So, kaya balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ikaw pa, nasa abroad, mawawalan ka ng pera. Yung buong katotohanan kasi guys, madalas talaga na nasa abroad walang pera. Oo. Akala nyo may mga naiipon yung mga yan? Yung iba lang yung mga may naiipon sa mga yan. Especially kung yung mga naiwanang pamilya, medyo magastos din. Yung mga naiwanang kapamilya sa Pilipinas, feeling rich kid din porket may nagtatrabaho sa abroad. Yung mga naiwanang pamilya sa Pilipinas, gusto rin gumastos na rin ng gumastos. Bakit? Kasi iniisip nila marami ring pera yung nagtatrabaho sa abroad. Kaya madalas na nakikita mo na nag-a-abroad, paminsan-minsan ka lang makakita ng umasenso ng sobra. Bakit? Kasi kahit anong hard work yung gawin mo sa abroad, kung yung mga naiwan mo sa Pilipinas, hardworking din maglustay ng pera, wala mangyayari sa'yo. Umaasenso lang yung mga nakakapag-abroad. Pag doble kahit sila doon, tapos yung nasa Pilipinas, marunong din humawak ng pera.
nag-iisip din ng long term na plano. Hindi yung puro gastos ng gastos. Ang iniisip nila, magtitipid tayo para makapag-ipon, para makauwi agad si mama o kaya si papa para hindi na siya magtatrabaho sa malayo. At anong sinasabi niyong may pera, maraming pera, yumaman? Hindi. Majority ng nasa abroad walang pera. Alam niyo kung saan sila yumayaman? Alam niyo kung ano naiipon nila? Pagka homesick, sama ng loob, tapos resibo. Oo, walang pera yan pero maraming resibo. Resibo ng remittance. At syempre wag natin kalimutan yung sandamakmak na sama ng loob. Kasi minsan yung ibang nasa abroad, naaalala lang kumustahin pag may kailangan na yung nandito sa Pilipinas. Ma, kumusta ka na? Bayaran na ng kuryente. Pa, kumusta ka na? Kailangan ng bagong cellphone. Ma, kumusta ka na? Mag-birthday si ganto. Ma, kumusta ka na? May ganto, may ganyan, may mga gantong bayarin. Pag walang kailangan, di naisipan kumustahin. Sabihin nyo na naman, nangingialam na naman ako. Sabihin nyo na naman, dami ko na namang alam. Sorry na, ang dami ko nakakausap na nasa abroad Pero yun lang naman ang konting reminder ko sa inyo. Again, sa bawat tao naghahanap buhay, ginagawa po nila yan para sa pamilya nila. Kung hindi ka mapagbibigyan, huwag kang magagalit, huwag sumama loob kasi hindi ka na makasama sa budget. Kaya ikaw, may kamag-anak ka nasa abroad. Ito na yung oras, ito na yung sign. Kumustahin mo naman kahit wala kang kailangan. So, ayun lang. Konting ranti Kuya Renan. Maraming salamat sa panonood. See you on the next one. Hi, ako si Kuya Renan. Kuya Renan.